guys! Welcome back to my YouTube channel! Ayan, so for today's video, ayan, itatry na natin yung ating mic dito sa public places kung saan. Andito kami ngayon sa McDo, kasama ko si Gab, tsaka si Daddy Paul. So, sila yung nasa unahan namin. And ngayon ko lang gagawin ulit tong vlog na to. Kasi dati yung vlog namin ngayon is mamimili kami ng mga gagamitin para sa pagpipintura dun sa bahay. Pero, syempre, hindi medyo magandang nangyari, kaya hindi talaga siya natuloy. Kaya sabi ko, hindi pwede mawalan tayo ng upload. So, isa rin naman to sa mga plano ko, lalo na't kagabi na nag-public ako ng vlog. So, nagbasa ako ng mga comment section and sobrang daming concern ng mga bets natin. And na-appreciate ko po kayong lahat. Huwag po kayong mag-alala. Siguro, mali lang talaga yung wordings na nagamit ko. Pero, hindi po talaga totally renovation yung gagawin namin. Like, magpapagawa lang ako ng built-in cabinets and magpapapintura ako and yung kwarto namin, ipapaayos ko talaga yung sa kwarto kasi namin hindi siya pintura pero abangan nyo na lang sa vlog ko kung ano yung mangyayari. And ginawa ko yun kasi once na umalis din naman kami doon, is kailangan ko din talaga siya ipa-repaint kasi nung tumira ko doon, is sobrang ayos talaga ng bahay ngayon. And syempre dahil nga may bata tayo and hindi naman naiiwasan to, ito yung totoo, ito yung realidad. Yung mga bata is nagsusulat-sulat talaga sila sa dingding. And si Gab, every time na binibilang ko siya ng laruan ng pansulat, pag hindi na ako nakatingin, sa dingding na siya sumusulat, hindi naman yun pwede. And kahapon, sobrang dami ko talagang nabasang comment. And to the point, yung iba hindi talaga yung bash, pero yung isa talaga doon, as in, kahit walang kabash-bash sa vlog ko, lagi talaga siya nagko-comment. So parang, ginawa ko, bila ko siya, and nakita niyo naman kung gaano ako na-apektuhan every time na may super basher talaga ako, lalo na kung wala namang kabash-bash sa video. And pinapublic niya yung mga privacy ng buhay ko. So, doon talaga ako na lulumo, doon ako na sasaktan kasi isa lang naman yung pwedeng gumawa sa akin noon. Yung mga malalapit ko lang talagang kaibigan na pinagkakatiwalaan ko sa privacy ng buhay ko. So, hindi naman alam yun ng mga fans, diba? Kung ano talaga yung tunay na nangyayari sa akin through off-cam. So, nalulungkot ako kasi syempre nagtitiwala ako sa mga tao, sa mga ganong klaseng tao. Tapos, in the end, na hindi na kami okay, ganun na yung ginagawa sa akin. Anyway, hindi naman para sa kanila tong vlog na to. So, isa din tong vlog na to para i-open ko sa inyo. Kasi simula nung nag-grind ako dito sa YouTube guys, iniiwasan ko na magkwento sa mga bagay na hindi pa naman nangyayari. Kasi naniniwala ako sa mga evil eye. Yung mga tao dyan sa paligid mo, kala mo nakasuporta yan sa'yo, pero isa yan sa mga taong hinihintay talaga yung pagbaksak mo. That's why hindi na talaga kami nag-open about sa mga plano namin sa buhay, especially kami nila Daddy Paul. And about naman sa pagkuha ng bahay, marami kasing concern na netizens sa atin na bakit daw hindi pa ako kumuha ng bahay. So guys, ito yung totoo, hindi po ganun kadali kumuha ng bahay. As in, totoo yun. Pero kung tatanungin nyo ako kung may plano ba akong kumuha ng bahay, yes. Isa siya sa mga plano ko at isa siya sa mga hindi ko pa binablog ngayon kasi syempre hindi ko pa naman nakukuha yung bahay and hindi ko pa siya nabibili. That's why hindi ko talaga siya ina-open through public kasi naaano ako dahil baka mamaya i-vlog ko tapos mabash na naman ako. Hindi na naman siya matuloy. Naalala nyo yung bahay na kinuha ko sa Cavite? Di ba binenta ko din siya? Sinurrender ko din siya kasi hindi ko na siya kaya. So ako guys, syempre ako yung breadwinner ng family namin and ayokong dumating sa point na may pagsisihan ako. Ayokong magsayang talaga ng pera na kukuha ko ng ganito kahalagang bahay kasi hindi ko naman pala kaya. Kasi isa sa mga natutunan ko talaga, pag hindi ko afford, hindi ko talaga bibilin. Pero okay mag-alala guys kasi may plano naman talaga ako mahal ng bahay. And yung sinasabi niyong pag-ibig, yes, meron ako niyan. Yan talaga yung inaasikaso namin para kahit papano nakakapaghulog ako. Kasi guys, pag bumili ka naman ng bahay, hindi naman kagad mapupunta yan sa'yo. Diba? Hindi naman yun kagad makukuha. Hindi mo naman kagad matitiran yun. Lalo na kung yung binili mo, pre-selling. Eh, hindi ko naman po kayang bumili ng mga pasalong bahay kasi hindi ko po afford. So, yung afford na bahay ko lang ngayon is it's either na mga pre-selling o kaya yung pagkuha sa pag-ibig na hindi naman kagad talaga matitiran. So ngayon, marami nagko-comment na bakit ayoko daw sa Cavite. Isa sa mga consider ko is nag-aaral po yung kapatid ko
dito po siya nag-school and na ano na po ako sa kapatid ko kasi palipat-lipat na talaga siya ng school and yung kapatid ko din na isa, dito siya nag-work. So, andito talaga yung buhay namin sa Parañaque. Andito talaga yung buhay namin sa Manila. And nakita niyo naman, nung lumipat din kami ng Cavite, hindi din talaga nag-work. So, hindi ko minamadali yung bagay-bagay kasi hindi naman paunahan na, huy, kailangan bebang may bahay ka na, huy, kailangan sa gantong araw, mabili mo naman. Hindi naman ganun kasi syempre, ayokong i-pressure rin yung sarili ko na alam kong hindi ko naman kaya and ayoko may pagsisiyan ako bandang huli. Yun yung kinakatakot ko. Kasi diba, sayang naman kasi talaga. And huwag kayong mag-alala guys, kasi ginagawa ko naman lahat ng best ko. Ginagawa naman namin ni Daddy po lahat para mabigyan ng future na maganda si Gab. Siyempre, bibili ka ng bahay, paano naman yung pangkain namin araw-araw, paano naman yung future ni Gab. So, hindi kailangan sabay-sabay. Dapat isa-isa lang. Tinasabi nga nila, one step at a time. Kasi hindi ko naman kaya na bibili ako ng bahay while nag-iipon ako ng para sa future ni Gab. Nag-iipon ako para sa ganito, nag-iipon ako para sa ganito. Hindi ko po kaya ng sabay-sabay. Hindi po namin kaya ng sabay-sabay. Yun yung totoo. And sana spread lang natin yung love, hindi yung hate. Kasi alam nyo, yung mga tao ngayon, sobrang dali nilang mang-judge. To the point na kaya nilang husgahan yung buong pagkatao mo, knowing na hindi naman nila talaga kilala kung ano yung pinagdadaanan mo at kung ano talaga yung totoong pagkatao mo. So, doon lang naman ako nag-i-stress, pero the rest wala naman. Lalo na yung mga concern kong mga Bex. Happy naman ako sa kanila. Anyway, wait lang ha. Ipakita natin yung food para makakain na sila. So, order lang kami ng spaghetti para kumain na sila habang nagchichika-chika ko dito. Meron tayong fries kasi nag-crave ako sa fries and chicken. Tapos, ito yung isa din sa mga nagustuhan kong pagkain dito sa McDo. Uy, kala sponsor. Meron tayo ditong mushroom pepper steak. Ayan. And meron tayo ditong mushroom ulit. Meron tayo ditong alaking. Ayan. Meron tayong alaking dito. So, kakain muna kami. Daddy, kain muna tayo. And para mapatuloy-tuloy natin yung mga chika-chika natin sa buhay, 'di ba? And sana nag-work yung natin, yung mic natin na naka-noise reduction kasi may kanta. So, ito yung nilulooking forward ko na once nagbablog ako ng public. Sobrang hina lang ng boses ko kung alam nyo lang. Sobrang hina lang talaga sa ngayon. Pero kung wala tong mic, sobrang lakas na ito. Yung boses ko, sinrinig to hanggang doon. Pero ngayon, parang ako nakabulong kasi meron nga akong mic. And, ayan, speaking of pag-break out ng mukha ko. So, sobra din akong na-judge. Sobrang haggard ko daw. Sobrang pangit ko daw. As in, ganun yung mga wordings ng tao. So, sorry kasi stress talaga ako. Yun yung totoo. Stress ako kasi syempre, pag may gusto kang makuha sa buhay mo, hindi mo naman makukuha yun agad-agad. Pag nakuha mo yung isang bagay na mabilis lang yan mawawala sa'yo. Trust me, ganun talaga yung totoo. Pero syempre, pag may ini-aim ka, may kinukuha kang pangarap sa buhay, kailangan mo talagang paghirapan at kasama talaga sa buhay yung stress. So to the point na stress ako, breakout ako, galing ako sa mga travel na sobrang natuyo. Nag-dry talaga yung face ko and hindi naman talaga ako sanay mag-makeup. So, kaya try ko yung best ko para mag-makeup pero hindi talaga siya sumasang-ayon sa akin. Kaya todo din yung breakout ko, plus may menstruation ako, plus lagi akong puyat, hindi ako natutulog. Bukod sa full-time mom and dad kami ni Daddy Paul, although si Paul naman talaga yung nag-aalaga kay Gab, mas marami siyang time for Gab. At ako kasi, na naman ako sa stage na umiiyak, nandito na naman ako sa stage na alam ko naman na malalagpasan namin, diba? So, ito yung lagi kong sinasabi sa inyo, meron kaming mga pahina sa buhay namin. May mga kwento kayo sa libro namin. Kwento nyo, may mga kwento kami sa libro namin na hindi na namin pwedeng i-share public. Na kami lang din naman yung makakalutas ng problema. And isa din sa iniiwasan ko simula na nag-everyday vlog ako is makapag-adapt, makapag-spread ng mga negative energy sa mga viewers ko. So ako, aware ako na hindi ganun kalaki yung viewers ko right now, pero okay lang. Dahil happy pa rin ako kasi may nanonood pa rin sa akin. Yun naman yung inaano ko dahil may mga taong naniniwala pa rin sa akin. Pero kasi walang space yung mga taong kinat off ko sa buhay. Walang space yung mga taong
gumagamit ng dump account para ipabaksakin ako. Ayun. Kaya kung makikita sa social media ko, minsan nagpo-post talaga ako pag hindi na siya kayang i-take kasi nasasaktan ako to the point na bakit may mga klaseng ganun tao na parang sa kapwa Pinoy mo pa rin talaga yung ihila sa'yo pababa, diba? Hindi, may ano lang, may langaw. Anyway, yun lang naman, yun lang yung concern ko. And sana, supportahan niyo po rin ako and makabili na tayo ng mga pampintura para sa aming bahay. And samahan niyo ulit kami sa aming everyday upload. So, ang ini-aim ko ngayon, makapag-vlog ulit ng everyday. So, nung June, medyo madami talaga tayong absent. And this July, dapat hindi na kasi kailangan na natin ulit mag-grind. Dahil hindi natin pwedeng magalaw yung savings natin dahil lang wala tayong upload, diba? So, sana supportahan niyo pa rin kami. And ayan, kain-kain muna kami, guys. Ang dami namin chika, diba? Dami ko palang chika, hindi pala sila. So, kasama ko si Daddy Paul at Gab-Gab ngayon. Ako lang yung may mic. Asa yung isa kong mic? Andito, diba? Ano? Hindi kayo naririnig kasi wala kayong mic. Pero ayan silang dalawa. Hi! Gab! Hi! Hi ka sa kanila. Hi! Hello! So, ayan, yan lang naman yung bonding namin. And, nakakatuwa kasi syempre, pag umuwi yung Jasmine, guys, puro travel na po ulit kami. And, ipapaalala ko lang sa inyo. Bago mag-US sila, Jessica, meron kaming 5 destination na nakapending. Kasi hindi yun hindi muna namin mapuntahan yun dahil nakasked na talaga. Nauna na yung sked nila Jessica papuntang US. Pero after nun, nakausap na namin ulit ang aming mga very good mother. Ayan. Tuloy na ulit ang aming mga travel. So, meron kaming pa-out of the country pag-uwi ng Jasmine at meron ulit kaming pa-out of town. So, abangan nyo yan mga bets. And ako, iniisa-isa pa lang namin yung sa Hong Kong trip namin ni Daddy Paul tsaka ni Gab kasi hindi ko pa alam kung sino din yung makakasama namin. Pero sinabi ko na din sa kanila na mag-Hong Kong kami. Pero inaayos na namin para isahang booking na lang ng mga hotel at nung sa Hong Kong Disneyland, diba? So, yun yung mga plano namin para maging aware kayo and alam kong excited na din kayo kasi parang sobrang bilis lang ng panahon, ng araw kasi parang magto 2 months na ding wala sila Jessica. So, malapit na din naman silang umuwi ng Pinas. Pero hindi nila sinasabi sa amin kung ano yung exact date ng uwi nila. Sinasabi lang nila sa amin malapit na silang pag-uwi. And ito na din yung time para magpasalamat po sa lahat ng na-meet po ni BNT Jessica at ni Kevin. Sa lahat po ng effort, ng gift, binigay niyo para po sa amin. Thank you so much po. And sobrang thankful po kami kasi kahit wala po kami dyan sa Amerika, naglaan po kayo ng time, nagbigay po kayo ng effort para bigyan po kami ng mga regalo para i-extend po yung love ninyo sa amin. So, sobrang na-appreciate po namin yun and excited na po talaga kami. And soon, malay mo, di ba? Wala namang masama, wala namang bayad mangarap, di ba? So, tuloy-tuloy lang yung pag-grind natin. And sana sa mga viewers natin dyan, kung ano man yung mga pagsubok na pinagdadaanan nyo, sana malagpasan nyo yan. Tulad namin, meron kaming pinagdadaan ng pagsubok ngayon through off-cam, pero hindi na para i-share sa inyo. Kasi kami lang din naman yung nakakalutas na. At saka para hindi nyo ma-adapt yung negative energy, di ba? Dapat positive energy na tayo. Kasi this is the last 6 months of this year, di ba? Natapos na kagad yung January to June. So, July to December and after noon, 2025 na. So, sobrang bilis lang talaga ng panahon. As in, di mo na mamalayan at kami, eto, di ba? Nasa stage pa rin kami na nag-upload na hindi napapagod, na tuloy-tuloy lang talaga. So, thank you din kay Mama Joben sa pag-share ng mga vlog. Kasi di ba si Joben, hindi siya ganun ka-active. Pero sobrang na-appreciate ko siya kasi nagpo-post siya ng mga video namin sa story niya sa IG. So, thank you so much, Mama Joben. And sana makapag-banding na tayo ulit. Dahil syempre mga LDR na ang mga bayot ngayon. As in, literal na LDR. So, may mga kanya-kanyang ganap talaga. At nakikita na naman at na-update na kayo sa kanilang YouTube channel na hindi talaga kami nagkakasama-sama, diba?
super soon, i-look forward natin na masama-sama ulit yung BNT kasi alam ko marami pa rin namang nakakamiss sa BNT. And kung hindi din naman dahil sa BNT production, kung hindi din naman dahil kay Kuya Lloyd, wala din naman kami sa lugar kung nasaan kami ngayon. Wala kami sa estado ng buhay namin kung wala talaga yung BNT and Kuya Lloyd. And kung wala man kayong makitang vlog ng BNT production, sana supportahan niyo pa rin po kami sa individual channel kasi sa mga kanya-kanya channel namin, meron pa rin namang mga bayot na magkakasama, di ba? Like sila Madam Ivan, sila Aye, sila Joven, sila Nimmer. Ayan, sila yung magkakasama. So, parang BNT pa rin naman. So, parang nasa isang frame pa rin naman kami, diba? So, kakain muna kami mga Bex and thank you. Hindi ako magsasawa magpasalamat sa inyo, lalo't na sa ating mga patuloy na sumusuporta sa amin. Mahal ko kayo guys. Thank you. Hindi ako magsasawa na magbasa ng mga comment nyo. So, huwag niyong isipin na nagdi-delete ako ng comment pag super bash. Pag walang kinalaman sa vlog, pag part na siya ng privacy ng buhay ko, dinidelete ko talaga siya kasi ayoko siyang ma-spread. Na hindi kasi dapat yun i-spread sa inyo, diba? Anyway, kakain muna kami. Kanina ko pa sinabing kakain kami and magkita-kita tayo mamaya. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be two hearts running wild. Afternoon, we lay awake in bed. The glass so loud as the hours pass. We're gonna do it all again. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop. Shout from the top. We're gonna be. We're gonna be two hearts running wild. May ano ba ako dito? So guys, ayan, pauwi na kami. Pero dadaan muna kami ng Mercury Drugs para bumili ng mga medicine na kailangan. And i-update ko na lang kayo mamaya once na nasa bahay na kami. So magtsikehan tayo ulit mamaya sa aming bahay.